Isa lang ba? Tatlo, dos. Bale, 16 lahat. Okay, 1, 2, 3, 4. 34 people. Sa'yo, Neng? Meron po kasi golden. Meron, eto. Dito sa BSU, bread and butter talagang kadikit na ng bituka at kasama na sa buhay talaga namin. Yung unang setup ng tindahan namin, ganito pa din. May salamin dyan, puno yan, dito yung counter, saka ganyan. Yan ang gustong-gusto ni Kaeke kasi ang gusto niya, pag pumasok yung bata, maaano siya sa makikita niya. So kung mapapansin mo, nakapalibot yung mga paninda namin kahit saan katumingin may paninda. So yun yung isa pang concept ng tindahan namin. Kaya na, busog yung mata mo sa mga colorful things. Sa inyo? Nang, name tag? O, meron ng ano, sulat ka na lang, may kasama ng pedido. Ganyan. Press, kasama na. Sulat ka lang kayo. Oh. Ilan ba? Ito yung ano, kasama yan. Okay na. Ito si Kaek-ek. Selly, Kapulong. Tapos, ito, kapatid niya. Nagtitinda din to dati dito. Ito yung kapatid ko. Siya ngayon ang ano, ayaw niya nga gamitin yung word na owner kasi gusto niya din nanay ko yung owner. Gusto niya, para sa loob-loob niya, nanay ko pa rin yung may-ari. Kaya siya magtinda ng mga ipit-ipit na gawa niya. Handmade, 1998. Ano yun Centennial ng Philippines. Tapos parang para festive, nag-invite yata ng mga, siguro parang fair, nagtinda-tinda. So nagtinda yun ng nanay ko ng mga gawa niyang handmade na parang ganito. Ito tahito ng mama ko. Ganyan. Wala pa kasi masyadong mga Chinese goods dati. Halos puro handmade, mga ganyan. So, nakalagay sa bilao. Tapos after nung Centennial, ayun, nagtuloy-tuloy siya hanggang sa nag-apply siya ng hindi pa pwesto actually. Stall pa lang. Parang cart na may natatakpan. White ba? 14. Kanto, generic. Ayan, okay. 43. Walang green. Lunan lang wala na, ubos na yung green. Ano sa inyo? Malang ang anak ni Kaeke, puro babae. Sabay-sabay nag-aaral. Parang nahihirapan siya na pagpupunta sa isang tindahan, lalo na pagka yung mga anak niya magpapabili. Kulang-kulang. Dahil siya yung magulang na sobrang busy. Siya lahat siya tagaluto, siya nagapamalengke, nag-aaral kaming lahat, siya taga-ayos, bago kami umalis, bago siya magtinda dito, nakaprepare na lahat ng baon. So paghapon, pag may mga assignment, mahirap yun sa nanay ito na nagtatrabaho. So yun, parang yung idea na gano'n, gusto niya, nandoon na lahat. Para hindi na rin mahihirapan yung
para hindi mahihirapan yung bata eventually. Sa labanet. Yung kwento nung kaegek, hindi naman kami nagpangalan nito eh. Students ng BSC nagpangalan nito. So, mga batch 2004 o batch 2005 na Lab High, mga mahinga yun eh. Pagdating yung nanay ko galing Divisoria, tapos ilalagay niya yung mga paninda niya sa bilao, magdadatingan yung mga estudyante na labhay. Tapos sasabihin, anong kaek-ekan yan? So, from that, saka siya nabuo na kaek-ek. Yun yung mga isa sa mga hindi namin makakalimutan na mga stories. Like, nagpunta kami ng abroad, tapos may tumawag sa mama ko, di siya kilala sa pangalan eh. Pero ang sinigawan siya ng kaek-ek. So lahat kami, definitely alam namin na si mother yon. December 8 nung Pistang Bayan, sabi ko, uwi na ba tayo, mama? Bukas na nga lang kako para, ano ba kako gagawin namin? Nagpapauwi na siya. Tapos isang araw pa yung lumipas, nakakain pa siya. Tapos kadilat pa ako yung ano niya nun eh, parang yung huling dilat niya, ang hiningi niya lang tubig. So after nun, nakatulog na siya. Tinawagan ko na lahat ng tita ko, yung mga kapatid niya, tapos yung kapatid ko, may isang kapatid sa Taiwan, nag-book siya yung parang uwi siya talaga that time. Pero sabi ko nga sa kanya, patulugin mo na kasi hinihintay ka eh. Ikaw yung hinihintay niyan eh. Hindi, kumbaga, parang mahirap man, pero i-let go mo. Kasi pag may nag-hold pa na isa sa atin, hindi na aalis. Uuwi ka rin naman kako, kaya lang nahirapan siya. Saka nandun kaming lahat. Yung parang, parang ibinigay yun na talaga kami sa kanya na parang nakikita rin. So, parang binigay naman ni Lord na sabi namin, huwag nang pahirap. Tapos, nung pinost siya talaga, ko sinabi, parang isa sila sa unang nakaalam eh. Hindi ko akalain na magiging ganon. Ang dami talaga. Tapos nung nagsisimula ng mag-comments yung mga estudyante sa kanang experience nila, doon ako mas naging emotional. Nung binabasa ko yun, sabi ko tumutulo na lang. Actually, lahat kami tumutulo na lang yung luha ko kasi ganun pala. Kasi most of the time, nung panahon na yun, nag-aaral kami. So wala kami dito, nagtatrabaho kami. So mama ko lang talaga mama ko lang yung nandito at saka binibuild yung experiences na ganun. At nakakatawa doon nung namatay si mother, yung bata na yun na nagpangalan ng kaek-ek, nurse na siya sa New York eh. Siya yung unang nagpadala ng bulaklak ng patay nung sa burol ni kaek-ek. So parang minessage niya ako, sabi niya, ate ganito ganyan, nagpakilala siya. Tapos yun, parang naalala niya pa rin yung mama ko kahit ang layo niya na. "6:30 ng gabi magsasarado na." Isa lang yung naisip ko, hindi ako dapat magpabaya kasi nakakahiya naman sa kanya. Actually, kinakausap ko pa rin siya sa gabi. I hope she's happy na kung ano yung sinimulan niya from our best effort, itutuloy lang natin. Hanggat kaya at hanggat may BSC. I hope she's happy upstairs. I hope she's happy in heaven na tinitingnan niya kung ano yung mga pinagagawa namin.